Kahit tag-ulan, tuloy-tuloy pa rin ang ating food adventure. Konti na lang. Big hot big. 1, 2, 3! Wow! Yan, ang dami! Dadayuhin natin ang pinakamalawak na syudad sa probinsya ng Laguna. Bato na ata to eh! Wow, matigas to ah. Lubeta rin ba to? Parang kahoy na to ah. Grabe naman to, competitive. Pinagkalooban ng hindi lang isa, kundi 7 lawa. Ang promise nila sa akin ngayon, hindi raw ako mababasa, hindi raw ako lulusong. Ulan naman! Basa pa rin ako. Magkakasama rin natin ang sparkle artist na si Thea Tolentino. Wala tumalon. Hindi ko talaga abot. Ayan, may nakakapana ulit akong mga kuhol. Ay, ayan. O diba, ang galing na natin manghuli ng kuhol. Ngayong tag-ulan, wala pa rin tayong hamong aatrasan. Hindi nga ako lumusong, pero nabasa naman ng ulan, tapos malansa rin yung mga isda. Parang lumusong na rin. Ay, 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 ay. Dahil dito sa San Pablo, Alam ko na ngayon kung bakit ito ang paboritong isda ni Jose Rizal. bumubuhos ang sarap, rain or shine. Perfect. Alam niyo ba na ang syudad ng San Pablo sa Laguna, ang tanging lugar sa Pilipinas na merong hindi lang isa, kundi 7 iba't ibang lawa. Kaya naman ang tawag dito, the City of 7 Lakes. Ano itong mga 7 lawa na ito? Nandiyan ang Lake Sampaloc, merong Lake Pandin, Lake Yambo, Lake Bunot, Lake Mohicap, Lake Palakpakin, at ang lawa ng Kalibato, kung saan naroon tayo ngayon. Ang lawa ng Kalibato ang pinakamalalim sa 7 lawa ng San Pablo. Kaya medyo kinakabahan ako na nandito tayo sa pinakamalawak at pinakamalalim na lawa. Tapos nakasakay tayo sa bangkang, ayan, walang katig. Kuya, galingan mo. Galingan mo sa pagsasaguhan kasi mukhang malalim-lalim itong lawa na ito. Anyway, papunta tayo ngayon doon sa kanilang baklad. Dahil ito yung lawa na pinakamalalim, ito rin yung lawa na may maraming iba't ibang isda na nakukuha. Sa mga lawa ng San Pablo, karaniwang tanawin na ang mga baklad. Gawa ito sa kahoy, lambat at kawayan na nakatulos sa gitna ng lawa. Nagsisilbi itong bakod kung saan pumapasok at nakukulong ang mga isda. Malapit na tayo, kuya! Opo ma'am, nandiyan na po. Alright. Umuulan na! Naku, mukhang hindi nakikisama ang panahon sa akin ah. Paano tayo mangingisda? Umuulan. Pero syempre, hindi tayo patitinag. Andito tayo ngayon sa isa sa mga baklad nila. Itong baklad na to ay inaalagaan nila, tapos every 2 weeks, nag-harvest sila ng isda dito. Hopefully, meron tayong makuha mga tilapia, tawis at saka ayungin. Dalag! Baka may dalag din. Mukhang mabigat yung hinihila ni Kuya. Ano ba? Baka hindi dalagang nandyan, baka dalaga. So ang ginagawa nila, Kuya, ngayon ay pinapaliit nila yung baklad. Para kapag naipon na dito sa mas maliit na bahagi yung mga isda, pwede na nating salukin. Ang lakas ng ulan! Ang promise nila sa akin ngayon, hindi raw ako mababasa, hindi raw ako lulusong. Ulan naman! Di basa pa rin ako. Ay, ang lakas ng ulan! Takapit! Okay. Diyan ba magsalok? Parang walang huli ah. Ito ba? Ilaglag lang ng ganito? Ah, hindi pa yan mababaw? Ay! Ay, kuya. Pupunta po ako dyan. O, sige po.
Maya-maya pa, Ayan na, ayan na, ayan na! Ayan na ang mga isda! Ayan na! Nagtatalunan na! Saan ka naman nakakita ng mangingisdang nakapayong? Ay nako, napakahirap pag may payong. Makakabasa na lang tayo. Yan, ang dami! Ano ba to, ayungin? Lahok-lahok po yan, 1, 2, 3! Ay, uwa! Woohoo! Dami! Pasok kayo! Pasok! 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 Wow! Isa pa. Ay! Konti na lang. Hindi nga ako lumusong, pero nabasa naman ang ulan, tapos malansa rin yung mga isda. Parang lumusong na rin. Ay, 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 ay. Last batch. Oh, may dalag. Okay na. Maliliit na yan. Ibalik na natin sa dagat. Ay. talaga nga namang inulan tayo ng biyaya sa lawa. Eh ano-ano naman kaya ang mga nahuli natin? May iba't ibang uri ng mga isda na makukuha dito sa baklad na ito, dito sa Lake Calibato. Meron din sila ditong nakukuhang ayungin. Yun yung paboritong isda ni Jose Rizal. Ang sabi sa akin ng mga mangingisda dito, kailangan daw yung ayungin ay at least 3 daliri yung laki niya, yung kanyang taba. Eh, ito, tingnan mo. Ay. Parang 2 daliri lang to. So, yan. Freedom. Ito pwede na to? Ito pwede na raw to. Sakto na raw to pang sinigang o kaya pang paksiw. Itong ganitong uri ng ayungin. Dito natin ilalagay yung pwedeng dito. Pero yung mga maliliit, ibabalik natin sa lawa. May nakukuha rin silang isa pang uri ng isda dito, yung kantawagin nila tawis. Para siyang mukhang karpa, hindi talaga ito nakatira dito sa lawa dito. Parang alien fish nga ang tawag nila dito. Inintroduce lang daw ito dito. Kasi kumakain din ito ng mga kapwa isda. So huli natin siya ngayon, tapos kakainin din natin. Hindi, seriously, predator fish ang tawag nila dito. So, kinakain niya yung mga itlog ng mga ibang isda. Kaya, mas gusto ng mga mangingisda na hulihin yung mga tawis. Kasi, para makapagparami yung mga maliliit na isda. Ang mga nakuhang tawis, perfect daw gawing sarsyado. Ipiprito muna ang mga tawis hanggang sa maging golden brown. Baka masisira at lilima kayo. Ganda. May 2 pang maliit dun, iprito na rin natin. Sayang po. Baka po magtampo. Baka magtampong, oo. Iset aside ang mga napritong isda. Sa parehong kawali, igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Timplahan ito ng paminta at asin. Masarap po kamatis pag pinipisa natin ganito. Oo. Antayin nyo talagang durog na siya sa pagkakaluto. Diba? Mas masarap. Sunod na ilagay ang kaunting tubig, itlog, Haluin po natin ganito. at pritong isda. Maya-maya pa, ready to serve na ang sarsyadong tawis. Okay, tikman na natin itong sarsyadong tawis. Sarap ng timpla ni Ate Ruby. Sarsa pa lang, ulam na. Panalo. Tikman natin yung isda. Balanse-balanse yung lasa. Yung alat ng isda, nagko-complement siya doon sa asim ng kamatis. Perfect. Bukod sa tawis, nakakakuha rin tayo sa baklad ng ayungin. Ang isdang ito, perfect din daw sa isang classic Filipino ulam.
Alam niyo ba kung anong tawag sa isdang ito? Ito ang isdang ayungin na ang paboritong isda ng ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Sa isang kawali, pagsamahin ng sibuyas, bawang, luya, siling haba, asin, paminta at pampalasa. Sunod na ilagay ang ayungin at sukang paumbong. Tapos po, tatakpan lang. Opo. Tapos na! Hayaang kumulo sa loob ng 5 minuto. Simple lang pala talaga. Ang bilis lang pala. Ito po, hindi hinahalo. Hindi po. Basta tatakpan lang. Kasi po, ang suka hindi maluluto kapag hinalo-halo po natin. Kailangan po hahayaan niyo pong maluto ng husto ang suka. Timplahan ng asukal, pambalanse ng lasa. At maya-maya pa, Ito na po ang ating paksiw na ayungin. Okay. Aba, napakamalasa nga nitong isdang ito ah. At saka ang sarap ng sukang ginamit ni Nanay Presi. Kahit maliit siya, napakamalasa nitong isdang ito. Alam ko na ngayon kung bakit ito ang paboritong isda ni Jose Rizal. Masarap sa paksiw, masarap din sa sinigang. Okay siya. Tsaka pag magpapaksiw kayo, masarap pala yung sukang paumbong. Bagay na bagay yung lasa. maliban sa mga isda, may iba pang biyaya na nakukuha sa mga lawa. Ang Lake Palakpakin sagana sa mga kuhol na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente. Siyempre, hindi pwedeng ako lang ang lulusong at mababasa. Ang makakasama nating humihirit, kilala sa kanyang iba't ibang kontrabida roles sa telebisyon, ang sparkle artist na si Thea Tolentino. Nandito tayo ngayon sa Palakpakin Lake sa San Pablo, Laguna. First time kong lulusong dito sa lake and mangunguha tayo ng seafood today, kaya samahan nyo ko. Sisisid na tayo. Ay, hindi. Hanggang bewang lang naman. Mangunguha na tayo ng kuhol. Kasama natin ngayon si Kuya Juan Carlos. Siya ang magtuturo sa atin kung paano kumuha ng mga kuhol. Paano po ba? Saang area po? Dito po, tayo magsisimula. Talagang kakapalan. Minsan po, pwedeng kapakapalan talaga. Nandiyan lang po siya sa ilalim. Maigsi ang bias natin. Kailangan ko ng goggles. Ano po, ayan. Wala akong Nauna po nakakapal. tayo na isa. Ang galing. Wait. Ako din. Ano yun, masarap inaadobo din. Hindi ko talaga abot. Meron. Bituo. Siya po ang bituo, ma'am. Bituo, iba to? Opo, iba naman po yan. Hindi pala to. Wala nga din ako makita. Iba pala yung nahuli natin. Bituo? Bituo po. Maliliit na kukuha ko. Bituo din to. Bituo rin po. Hindi tayo kuhol catcher. Nice try, Thea, pero kuhol ang kukuhain ha, hindi bituo. Bato! Finally. Finally! Thank you, kuya. Ang sarap. Gugutom na ako. Cool to? Cool to? Opo. Yay! Ayun! Good job, Thea! Dahil dyan, isa ka ng certified kuhol catcher. Malalaki-laki yung nakukuha nating kuhol. Ayan! O diba, ang galing na natin manghuli ng kuhol. Kaya tara, gawin na natin tong bistek na kuhol. Samahan niyo ako. At para sa ating bistek na kuhol,
wala siyang shell. Ayan. So makakain natin siya ng dire-diretso. Yun yung usually kasi na problema kapag kuhol, di ba, yung ulam. Kailangan pang sungkitin ng toothpick, ganyan. So Ate Annabel, ano ang una nating dapat gawin? Piprito po natin ang puhol. Mataas yung high heat kailangan. Opo, para po mabilis. Pwede po ba yung pulutan? Yung pwedeng gawing maluto? Ayan po talaga ang special dish ng mga mag-iinom dito. Ay, alam niyo na. So, piprituhin lang din ng ganyan. Opo, pero malimit po ang pinakang gusto nilang luto, ginataan. Oo, ako din. Gusto ko ginataan. Takot na takot sa mantika. Ang haba. Ito nga po, hanguin ko na po para magigisa naman po ng... Ang sarap. Nakakatakot lang yung mantika. Oo nga po. Ate, ano pang matutulong po sa'yo? Magtago. Pagtikim, sibuyas. Sa parehong kawali, igigisa ang sibuyas at sitaw. Sunod na ilalagay ang toyo. Kahit po pala gata, nilalagyan pa rin ng toyo. Ay, hindi po. Ay, Bistik pala. po. Sorry. sorry. Nalilito na. Hindi kasi yun nabanggit. Pinag-usapan kanina gata. Ayan, tuloy. Okay lang yan, Tia. Gutom lang yan. Titimplahan ito ng pampalasa, paminta, asukal, oyster sauce at calamansi. Huling ilagay ang napritong kuhol at siling haba. Hayaang kumulo sa loob ng 5 minuto hanggang sa matuyo ang sabaw. Maya-maya pa, Sarap. Uy, masarap nung may konti siyang kick ng anghang. Tsaka hindi ganun kaalat ang luto namin ni ate. Sarap. Medyo chewy siya, pero perfect lang talaga yung pagkaluto, kaya hindi masyado matigas. Tsaka hindi lang siya pang ulam, pang pulutan din. So kapag gusto nyong magkasiyahan with your family, with your friends, ito, magandang ihanda. matapos tayong ulanin ng biyaya mula sa mga lawa, magpunta naman tayo sa sangkap na nagbibigay twist sa ilan sa mga paborito nating comfort food tuwing tag-ulan, tulad ng ube champurado at ube pandesal. At sa mga panghimagas tulad ng halo-halo at ube halaya. Nahulaan nyo na ba? Uber na sa clue ito, ha? Pero ngayong araw, ibang klaseng ube ang matitikman natin. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyong merong ube na kulay puti? Yes, hindi po lahat ng ube kulay violet. Believe it or not, ito po ay ube. Ubeng puti ang tawag dito. Ngayon kasi may shortage ng ube. Konti na lang yung naha-harvest na kulay violet na ube. Kasabay ng ube craze online, tumaas din ang global demand para dito. Ngayon, gagawa tayo ng ube halaya. Isa rin ito sa mga ipinagmamalaking produkto ng San Pablo. Kaya yung ibang mga gumagawa ng ube halaya, ang ginagamit na nila, ubeng puti. Pero tay, pareho rin ba ito ng lasa? Oo. Kahit na hindi siya kulay violet? No. Pareho, Balit din. parehas din ang lasa. Pinasarap trivia time! Alam niyo ba na may mahigit 100 uri ng ube sa Pilipinas? Kabilang dito ang mas kilalang purple variety na kinampay at ang Leyte ube na may puting laman. Itong ube na kulay puti, nabibili nila ng 17 pesos per kilo. Pero alam nyo ba na yung ube na kulay violet, 70 pesos per kilo. So, ang laki ng difference. Paano ang paghuhugas gagawin dito? Ganyan lang pala eh.
Sige po, kuya. Gawin niyo lang po. Dali lang pala. Kayang-kaya ko yan. Kayo tumatawa. Kaya ko yan. Teka, mahuhulog siya eh. Kailangan po maninipes. Magulang na. Ba't mo binigay sa akin yung magulang? Ayan. Wow, tapos ka na. Grabe. Alright. So, nagayat na namin yung mga ube. Ilalaga na natin ito for 45 minutes to 1 hour hanggang sa lumambot siya talaga. Okay, kuya. Yan, isa lang na natin to. Pagkatapos ilaga, mano-manong sinasala ang mga ube para maging mas pino. Ang mga napinong ubeng puti, bidang sangkap sa ube halaya. Kilala ang San Pablo, Laguna sa ipinagmamalaki nitong ube halaya. At ang bidang sangkap, ubeng puti. Simple lang ang paggawa ng ube halaya. Sa mainit na kawa, tunawin ang butter. At saka ibuhos ang napinong ubeng puti at saka haluin ito. Isunod ang asukal at condensed milk. Huling ilagay ang food coloring. Pahabaan ng pasensya at patatagan ng braso at bisig ang labanan dito dahil walang tigil itong hahaluin hanggang sa lumapot at maging makinis ang halaya. Paano ba yun? Ah, ganun. May buwelo. Oo. Gano'ng katagal gagawin yan? Ano po? Oo, yung pagkaganon-ganon, sud-sud ba? Mga isang oras po. Isang oras? Wow. Isa pa rin tinumili. Okay. Wait lang. Ang hirap ah. Wait lang. Paano ba? Huh! Tapos, dumidikit lalo eh! Parang mapangit lalo ah. Ano ba ginagawa? Hahalukayin sa loob, ganon. Tapos, ganon. Tapos, bato na ata to eh! Kahit hindi ako buntis, mapapaanak ako dito eh. Hirap! So pagkatapos maluto yung ube, palalamigin ngayon siya dito. Ito, malamig na ito at pwede na ngayon tong ihulma. Kasama ko dito si Denver na tuturuan tayo paano yung paghuhulma ng ube halaya. Okay. Una po ay kukuha po tayo ng kaunti. Kaunti. Ano yung kaunti? Ganito, pwede na to? Yung sasakto pong 300 grams. Hindi ko naman alam kung 300 grams. Paano mo malalaman kung 300 grams? May timbangan ka dito? Na takin po, tansyado ko na po. Eh, tatikay ng kamay mo. Eh, mas malaki yung kamay ko. Oh. Ayan po. Yan. Tapos? Ipipit na lang po siya dito sa... Gaganituhin. Apo. Tapos, Tapos dito po sa lamere. Bubukahin po yung plastic. bubukahin yung plastic. Tapos, Ilalagay mo. pwede na ba yan? Tapos lalagay lang dito. Apo. Ba't isang kamay lang yung may gloves? Para pambukas po ng ano, mahirap po kasi pag po parehas may... Naku, parang lagpas yung ano ko. Or, sige pa. Ipa-flat pa. Ipa-flat pa. Ganyan? Ayan po. Lagpas-lagpas. Tapos tatanggalin ko na lang. Tatanggalin na lang po.
Uy, swerte yung makakabili nito kasi ang laki ng kamay ko, so mukhang lagpas ng 300 grams to. Tapos, Pagkatapos ihulma, mano-mano itong ibabalot sa plastic para handa ng ibenta. Ang ipinagmamalaking ube halaya ng San Pablo, Laguna, matitikman na. okay, tikman na natin itong bagong lutong ube halaya. Siyempre, violet na yung kulay niya ngayon kasi nilagyan na lang nila ng food coloring. Pero sa totoo lang, ang harap! Hindi mo maiisip na gawa siya sa puting ube. Guys, pareho lang ng lasa. Pareho lang ng lasa nung ube halaya na violet at saka yung ube na gawa sa puting ube. Harap! Panalo! Ang San Pablo, Laguna talagang pinagpala sa likas na yaman. Pero ang mga residente rito ang nagsisilbing patunay na ang biyaya Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na mga isda! Nagtatalunan na! Konti na lang. kapag sinamahan ng sipag at tiyaga, Masyadong mahirap. patuloy na bubuhos, umulan man o umaraw. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.